Tropical Storm Enteng nasa vicinity na ng Polillo Islands at inaasahang unti-unting lalapit ito sa bahagi ng Kasiguran Aurora ngayong hapon o mamayang gabi. Matitinding bugso ng hangin kasabay ng matitinding malalakas na pag-ulan kasama ang Metro Manila inaasahan ngayong maghapon kasabay din ng southwest monsoon. At mga posibleng susunod kay Bagyong Enteng ating sisilipin. At mga posibleng bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at mga posibilidad na lumapit sa bansa ating tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa maulan at masungit na panahong araw ng Lunes, September 2, 2024. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 10:51 na ng umaga. Masungit na panahon ngayon ang nararanasan dito sa Metro Manila kabilang nasa amin sa Caloocan mula pa kaninang madaling araw dahil sa pagnapit itong si Tropical Storm Enteng na tawag sa ating local name. Pero international name, tinawag itong Yagi, na ang ibig sabihin nito sa Japan ay kambing o goat in English. So, well, yun ang tawag nila doon, kambing. Isang uri ito ng kambing. At kasalukuyang makikita sa ating Doppler satellite Doppler radar imagery, ang malawak na kaulapan na may dalang matitinding pag-ulan na may kasamang matitinding pagbugso ng hangin na umaabot ng more than 60, 80 at mahigit sa 100 km per hour. According yan sa aking instrumentation ng weather station dito sa Caloocan City at nakapagtala kami ng pinakamalakas na bugso o maximum wind speed na umaabot ng 161 km ang bugso. Ang initial wind speed ay 117 km per hour at 161.5 km per hour. Kaninang bandang 7:50 AM po ito naganap na pinakamalakas na bugso na i-record namin ngayong unang linggo ng September. So, naungusan niya yung nakaraang bugso ng hangin na umabot ng 142 km per hour noong January. At dahil naungusan ito ng 161 km per hour, pumalit ito ngayon sa pinakamalakas na recorded na bugso ng hangin ngayong araw. Sa ating current conditions ngayon, gloomy tayo at matitinding hangin. Gale force wind po ang naranasan dito at asahan ang moderate and heavy rain showers at overcast din ayon sa aking weather station current conditions dito sa Caloocan. Pero siyempre, mas masama ang lagay dyan sa may silangang bahagi ng Luzon, kabilang na ang bandang Bicol region na nasa tropical cyclone wind signal number 2 pa rin ang nararanasan dyan. At kung sisilipin natin yung details ng tropical cyclone for warning signal, tropical cyclone warning signal, silipin natin gamit ang ating tropical cyclone sector. Mula sa ating Tropical Cyclone Track Primary, makitingnan natin kung ano yung latest. At i-post ko na ito sa Facebook page, yung Tropical Cyclone Warning Range o Tropical Cyclone Warning Signal. Ayan, nakikita po natin at pinost natin sa Facebook page. Ang area na ito ay signal number 2 po. Ang bahagi niyan, kasama na ang bandang Ilocos Norte, Cagayan, Tugigaraw, kasama na ang silangang bahagi niya ng Cagayan, yan sa bandang Palanan, Kasiguran, sakop ng Kasiguran, Polillo Islands, signal number 3 yan, at dito sa bahagi ng Camarines Norte area. Damay na ilang bahagi sa may bandang Naga, at dito sa sakop nito ng bandang Siruma, Agay-ayan at Tinambak. Yan, buong Camarines Norte at bandang Camarines Sur na rin, halos border ng Camarines Sur. Pero most of Camarines Norte ang sakop ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2. At syempre sa bahagi nga po ng Polillo Islands, dyan sa silangan ng Luzon,
at the rest ng buong bandang Palanan Isabela, yan, Kasiguran, sakop, Ilagan, yan, sa may bandang Cagayan Valley, Tugigaraw, sakop, hanggang Santa Ana, Apari, all the way hanggang bandang Claveria na po yan. Extending na yan ng bandang Pagudpud at sakop ang bandang Lawag City, Ilocos Norte, according dito sa ating Tropical Cyclone Warning Signal Monitoring. Probably ganyan din ang pattern ni Pag-asa since pinost nila kaninang umaga. Well, na-post ko na nga yan sa aking Facebook page, so may idea na ating mga kababayan sa mga tumitingin at sumusubaybay sa inyong lingkod mula pa kaninang umaga. So patuloy pa tayong nakakaranas ng bugso ng hangin at sungit at kasabay ng matitinding pag-ulan. Nag-iingat po ang ating mga kababayan dahil posibleng makapagkakaroon ng biglaang pagbuwal ng ating mga puno ha. At may mga pagbaha na rin sa nararanasan dyan sa may bandang Bicol region at ilang bahagi nga po ng Southern. So especially sa may bandang Naga o bandang Naga ay napabalitaan natin na lubog na raw sa baha ang ilan nating mga kababayan doon. So hopefully nakapag-assess na ang ating National Disaster Coordinating Council at magkaroon na naman ng evacuation sa mga bahagi niyan sa may bandang Bicol region. So mula sa ating current conditions, unahin muna natin ang ating recorded mula sa aking weather station na pinakamababang temperatura na itala. Kaninang 8:49 AM, nakapagtala kami sa Caloocan ng lowest of 23.9 degrees Celsius. Kahapon, medyo katamtaman lamang, medyo comfortable na nasa 32 degrees Celsius naman ang pinakamataas namin na air temperature kahapon ito ng umaga, 11:10 AM. Meaning, mababa ang inaasahang heat index kahapon at 43.1 degrees Celsius lamang ang naitala namin sa Caloocan. Well, dahil sa unti-unti na rin gloomy kahapon at unti-unti na nagiging kulimlim hanggang sa ito ngang pagdating kaninang madaling araw ay naramdaman na ang sungit ni Enteng. Samantala, sa ating phase extremes in past 24 hours, nangunguha na sa may pinakamainit pa rin na temperatura na nasa bandang Apari at 34.3 degrees Celsius, ang highest temperature na yan. Sa Baguio City, 18 degrees Celsius pa rin ang pinaka-lowest, almost stationary. Pagdating naman sa Inulan, well, inasahan na natin yan. Ang Dayet, Camarines Norte ay nakaranas ng 291 mm na total rainfall. Kaya lumubog po sa baha ang bahagi niya ng Camarines Norte at ay naasahan na natin nagkakaroon na ng evacuation dyan sa bahagi ng yan mga folks. Pero sa amin naman kahapon, wala kami naitalang pag-ulan. Mula lamang nito kaninang madaling araw ay nakaranas kami ng pag-ulan. At sa kasalukuyan, nasa total of 39 mm ang total rainfall namin ngayon sa amin sa Caloocan. So, anong oras nagsimulang umulan? Well, pagbabase natin yung trend drops namin sa Caloocan para malaman yung eksakto kung anong nagsimula ang pag-ulan. Kung titingnan natin dito, ay nagsimula na ito mula pa kagabi at madaling araw. At kung sisilipin natin dito, nagsimula na ang mga kalat na pag-ulan bandang hapon. Medyo nagkaroon na kami ng medyo pag-ulan kahapon po. Yan. So, maabot sa maximum of bandang 27 mm ang naging total rainfall pala sa amin kahapon. Ayan, no? So, Monday, September 2. So, kahapon pa nagsimula at nagtuloy-tuloy ito mula kaninang madaling araw. At nag-starting to ng 5 mm and then all the way hanggang sa tumaas na ito hanggang sa kasalukuyan na nasa 39.3 mm. At inaasahang tuloy-tuloy po ang pagtaas niyan ngayong araw dahil tuloy-tuloy pa rin nakakaranas ng pag-ulan dito sa Metro Manila. So, ganun din po sa ating daily rainfall. Well, kung i-any day mode natin, makikita natin po ay ganun talaga. Nagsimula pa kaninang madaling araw at dire-diretso na po kami nakaranas ng pag-ulan mula kaninang umaga hanggang sa kasalukuyang ako'y nag-uulat ngayon. So, ingat po sa ating mga kababayan at kung may mga pasok pa rin sa mga trabaho ang ating mga manggagawa ngayon sa Metro Manila,
medyo ingat po sa inyong payong dahil maraming payong na po ang nasiraan ngayong araw. So, be careful na lamang po dahil matindi talaga ang bugso ng hangin, umaabot ng mahigit sa 100 kilometers per hour ang initial wind speed. Base yan sa aking instrumentation dito sa amin sa Caloocan, mula mismo sa aking weather station. Samantala, ang ating outside humidity, very maximum current humidity of 96%, considering maximum na yan. Dahil typically, mga 96 to 96% may kukonsider na maximum outside humidity na yan. So, napakalawak at napakabigat ng ating water moisture ngayon sa paligid dahil nga po sa dala nitong si Enteng. At sa ating atmospheric pressure, well, dito sa amin sa Caloocan, 1,005 hectopascals and steady since last hour ang aming barometric pressure. Nangangulugan, may malapit na low pressure area sa amin, which is itong si Enteng, dyan sa may silangan nga po ng Luzon, na patungo na ito ng bandang Kasiguran Aurora or bandang Isabela, Pagitan. Depende kung magbabago pa ang kanyang galaw. Pero pagitan yan ay dyan po tutumbok itong pinakasentro nga ni Enteng, which is i-discuss sa Timamayang Ponte. High tide, low tide status, well, matik na po dahil nandito po malapit. Sa ating si Enteng, asahan po ang buong silangan ng Luzon hanggang Southern Luzon at Eastern Visayas. Medyo delikado po pumalaot at inaasa natin, nagsuspend muna ng mga roro natin dyan at mga airports, sinuspend muna dahil delikado. Bukod sa napakamaalon, naasahan natin aalagpas yan ng 2 meters. Well, kung sisilipin natin yung actual gamit ang ating tropical global forecast assessment monitoring, which is dito natin nalalaman yung actual na at forecast ng magiging taas ng alon. So kung titingnan natin, umaabot ng mahigit sa 2 meters ang alon natin at inaasahan yan sa susunod na 24 oras pa. So totally, bawal pong pumalaot dahil napakataas po ng ating gale force winds dyan sa buong southeastern Luzon o sa buong silangan ng Luzon hanggang bandang southern Luzon na po yan hanggang sa susunod na 24 oras. So totally, bawal po maging sa may bandang kaluran ng bansa, lalo na din sa may bandang Palawan at dyan sa bandang Mindoro area. At within 24 hours ay tataas na rin ang bahagi ng Zambales and the rest ng west portions ng Northern Luzon. So malinaw dito na delikado pong pumalaot mga folks. Maliban na lamang sa may bandang katimugan ng bansa, sa may bandang Visayas, medyo kaya-kaya pong pumalaot, maging sa bahagi ng Mindanao, which is improved weather condition na po ang katimugang bahagi nga po ng Visayas at Mindanao. Samantala, nasa minor na space weather status tayo, mayroong M-class alert po tayo at M1.5. So expected na naman ang geomagnetic KP index hanggang 4 expected at forward 65 degrees geomagnetic latitude. As of 1:55 AM ng madaling araw, mayroong nakataas na geomagnetic field pero hindi pinapakita sa ating forecast ngayong araw. Pero expected ang minor, 60% ang ating possible radio blackout Pero minor pa naman, so hindi naman masyado very persistent ang epekto ng solar X-ray flux. Sunod-sunod po ang pagtaas ng M1 category mula pa kahapon at nagtuloy-tuloy ito na naglalaro sa M5.5. Yan. Mula kahapon at nitong kaninang 6:37 na nag-maximum ito kaninang 6:48 PM as M1.5. Well, hanggang umabot lang naman ito so far ng R1 to R2 category. Yan. Mula kahapon po yan hanggang kagabi na umabot sa 5.5. Yung pinakamataas niya na i-record. So almost nagmo-moderate pero naglalaro pa rin sa bandang R1 to R2 yung X-ray flux. Hindi naman masyado matindi pero kung titingnan natin sa ating GOS photon flux, bahagyang tumataas na naman yung kanyang 10 MeV na umabot na naman sa 8.3 at nagpipig sa 1.22 o 12.2 mega electron volts yung solar photon flux. So kung titingnan natin in detail, mukhang ngayong araw tumataas yung solar photon flux. So ibig sabihin, matindi yung release ng solar flare mula sa pinaka-coronal mass
ejection. So, within 6 hours, kung zoom in natin, makikita po ang pag-maximize nito ng 1.23. Ayan, malinaw po yan, na pinakamataas na between 10 MeV o mega electron volts. So, dahil po dyan, ay posible po ang mga fluctuation o may mga tsansang makasira ito ng mga solar panels, lalo na at maapektuhan ng ating mga astronaut sa International Space Station. So, take note na lamang po at malamang maaga na nila itong naging caution. So, hindi pa naman umaabot sa S1. So, at least mga minor pa lamang ito. Tingnan natin kung ito ay tataas. Mag-update tayo sa Facebook page. So far, medyo minor lamang ang epekto sa ating magnetosphere. Pero yung kanyang drive TEC ay mataas po. Mula sa Eastern Pacific hanggang Western Pacific na po yan. So, damay ang Pilipinas. Pero dahil minor, hindi masyado halata sa ating auroral activity o extrapolated. Ang kagandahan lamang nito is hindi pa direktang tumatama sa Earth. Kaya mababa lamang ang D-region absorption sa ngayon, na at least mga between 10 to 15 MHz ang degraded frequency. Between 40 to 80 meters, ang inaasahan nating epekto sa ating high frequency degradation. So, halos hindi mararamdaman. Magkakaroon lang ng biglaang fluctuation dahil sa persistence ng geomagnetic field anytime ngayong araw, mga folks. Samantala sa almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:44 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:07 PM. At dahil almost new moon na, wala tayong nire-report ngayon sa ating moon. Pero kung titingnan natin, pa-moonrise pa lamang ito at elevation 87 degrees. So wala tayong nire-report dahil almost new moon na po ang buwan. At dahil September na, meron na lamang natitira na 16 days na lamang para sa mga kababayan natin dyan sa may bandang Amerika at Southern America at ilang bahagi ng Europe, ay makikita po ang partial lunar eclipse. Yan. So, hindi makikita yan sa bansa dahil nasa may bandang Amerika po ito. So, malamang umaga po ito sa atin, sa Pilipinas, habang nagaganap ang partial lunar eclipse. So, oras natin dito sa Pilipinas, 10:45 AM po ito. So, umaga po sa atin, sa Pilipinas. Pero ang oras naman sa kanila ay 2:45 AM naman ng gabi sa bandang Amerika at Europe. So, malinaw naman yan. Mga 2:45 AM magaganap. Partial lamang, so bahagya lamang na medyo magkukulimlim ng bahagya, yung magkukover, yung pinaka-shadow ng Earth dun sa Moon. Konti lamang. So, tingnan natin tingnan nyo na lamang. Maganda na rin makunan yan kahit paano gamit ang inyong mga teleskopyo. So, 16 days na lamang po para magkaroon ng epekto ng partial lunar eclipse. Kitang-kita ito sa buong Amerika, Antarctica, Europe, at bandang Western Asia area. Typically, dito sa may dito sa may bandang Arabian region or UAE. Pero hindi masyado na itong blur. Hindi kagaya sa may bandang South America at sentro ng bandang US ay kitang-kita pa rin siya kahit papaano. Sa ating local weather outlook para ngayong Lunes po hanggang bukas ng Martes, well, masungit po ang ating maghapon So wala na tayong makukomento dyan. Perfect 100% ang pag-ulan hanggang buong maghapon na yan. At bukas, magiging maulan daw ang ating maghapon pero patuloy pa rin daw mga localized thunderstorms. 97% ang chance ng pag-ulan. And highest and lowest temperature expected ay 27 to 29 degrees Celsius. So, medyo comfortable, hopefully. At lowest temperature expected naman naglalaro sa 24 to 26 degrees Celsius. Well, malinaw naman. At pinaka-lowest temperature na naitalangan namin sa Caloocan, kung babalikan natin, 23.9 degrees Celsius ang naitala kaninang umaga. So, pumasok naman yung forecast niya. Samantala sa local weather advisory, well, late na to. Since 3 AM itong ni-report sa Data Feed ni Pag-asa. Pero babasahin pa rin natin para sa gusto malaman ang kasalukuyang report nito. So far, namataan ang sentro ni Enteng, Tropical Storm Enteng, sa layong, nasa bibendang coastal waters ito ng Binsons, Camarines Norte. So wala siyang measurement. May maximum sustained wind na 75 km per hour, near center ito.
at bugso umaabot ng 90 kilometers per hour. Well, till 8 o'clock AM, umaabot naman ng maximum sustained wind niya ng 81 kilometers per hour at 81 kilometers per hour. Kanina lamang na nag-post ako sa aking Facebook page, na which is pinaka-latest po yun. So, konti lamang ang nadagdagan, pero nasa tropical storm na po ito. Well, base na rin sa instrumentation, halos severe tropical storm po ito. Pero titingnan natin within 24 hours dahil hindi pa naman, hindi pa significant. Naaabot pa ito ng severe tropical storm, which is didiscuss din natin mamayang konti. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang malawak na ulapan nito, dala ni Tropical Storm Enteng. Ito, kitang-kita, sumilip na po yung low-level convection niya, yung sirkulasyon at sentro niya. Mukhang patungo nga ito ng bandang Kasiguran Aurora or bandang Palanan Isabela o sakop ng Isabela area. So, tingnan natin kung i-zoom in natin yung zone ng bandang Isabela, maaaring dito sa may bandang Dinapegi ito dadaan kung hindi man sa may bandang Kasiguran Aurora. So, pagitan yan, inaasahan natin mamayang hapon at o gabi, ito ay magtratraverse. So, makita natin ang kaulapan nito ng malawakan dito sa bahagi na ito ng buong Southern Luzon, Northern Luzon. So, hindi natin masyado isa-isa niyan dahil inaasahan ng buong Luzon hanggang Southern Luzon na babalutan tayo ng matitinding ulap at kasamang bugso ng hangin. Dahil kitang-kita naman po natin nahahatak na ang ating habagat ng husto, itong si Enteng. So, inasahan na matitinding pag-ulan din ng buong Mimaropa area, Southern Luzon, at ilang bahagi dyan sa may bandang Panay Island at Negros Region sa Hilaga, Masbate, yan, damay-damay na po dyan hanggang sa buong Bicol Region pa rin. Bagamat unti-unti nang kumakalma dito sa may bandang portion ng Catanduanes, which is kagabi, unang naglandfall itong si Enteng. Pinost natin niya sa Facebook page. Ngayon, unti-unti nang nagiging maganda, unti-unti ang kanilang panahon dyan sa may bandang Catanduanes. Maliban lamang sa ibang portions ng Camarines Sur at patuloy pa rin masungit sa may bandang Camarines Norte na nagdulot nga ng matitinding pagbaha. And so far ay inasahan din ang maulap din ang buong Isabela area. Diyan sa may bandang Quezon Province, buong Quezon Province po yan ha. Calabarzon area, kasama ang Metro Manila, of course. Bandang Bulacan at bandang Pampanga area at Central Luzon. Yan, bandang Nueva Ecija. Yan, damay-damay po yan na nakakaranas ng mas maulap at may mga kalat na tapunan na may bugso ng hangin. So, ingat pa rin sa mga kababayan natin na nakakaranas ngayon ng mga matitinding pagbaha. At since kagabi naman ay nag-declare na ng mga walang pasok, lalo na sa buong bahagi ng Bicol Region at dyan sa Quezon Province. Hanggang kanina umaga ay in-expect ko na rin na nag-declare ng walang pasok sa mga paaralan natin sa Metro Manila dahil nga po sa tinding sungit itong si Enteng. Pero mula naman sa bahagi ng Southern Visayas, dyan sa may bandang katimog ng bahagi ng Negros Region, ay makikita po na medyo improved weather condition na po sila dyan, pero medyo overcast and gloomy pa rin. Dyan sa may bandang hilagang bahagi pa rin ng Visayas, lalo na sa may bandang Northern Samar Region, northern part ng Daang Bantayan sa may Cebu, northern part ng Leyte, may damay ang bandang Ormoc at Tacloban, at sa bahagi naman ng Negros Region sa may bandang Canlaon area. Siyempre, ang buong katimugan southwest ng Panay Island, nakakaranas pa rin sila ng mga maulap na papurin at may mga pag-ulan, dulot pa rin ng hatak sa southwest monsoon. So, kitang-kita po yan. Asahan pa rin ang mga pag-uulan dyan sa bahagi ng yan. At nagiging gloomy sa parte ng Negros Region sa may bandang Negros Occidental. At medyo katamtaman at medyo gloomy pa rin ang parte ng Cebu at Bohol. Pero expected pa rin ang mga kalat-kat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. Kung pagbabasa naman natin ang infrared ng heavy rain potential, probably mga light rain showers na lamang ang mararamdaman din sa may bandang Cebu, Bohol at bandang katimugang bahagi ng Leyte at Eastern Samar. Yan, medyo improved weather condition na sila dyan. So, medyo gumaganda na po yung panahon. Kung pagbabasa naman natin ang rainfall, contour map mula sa Data Philippine Pag-asa, patitindi pa rin ang violent rain showers dito sa bahagi ng Gapan, Nueva Ecija, General Tio, San Miguel, Bulacan, hanggang dito sa may bandang San Ildefonso. Heavy rain showers naman
sa buong bahagi nito ng Central Luzon sa may bandang Science City hanggang sa may mula Dipakulaw, Baler, yan, halos buong Quezon Province yan, mula Dingalan hanggang Infanta, Quezon po. Nasa heavy rain showers pa rin at kasama ang halos buong Metro Manila na nasa heavy rain showers pa rin ang contour map ayon dito sa data feed ni Pag-asa. Moderate naman ang bahagi ng Tarlac hanggang Dagupan, Zambales, yan. At sa bahagi naman ng bandang Silang Cavite, Dasmariñas, yan. Mula Bacoor, General Trias hanggang dyan sa may bandang Indang. And the rest ng bandang Batangas ay nasa moderate rainfall daw ang naka-contour map dyan. Yan, kasama na ang buong San Jose, Lobo hanggang Rosario po. May ilang light rain showers lamang nararamdaman din sa may bandang Calamba, San Pablo, hanggang dito sa may bandang Lucena na po mga folks. And the rest, moderate rainfall ang bahagi daw ng Mindoro, Marinduque, hanggang dyan sa may bandang Dayet, Camarines Norte, sa may bandang Bicol Region. At buong Palawan, naka-moderate rainfall din daw ang naitala. So, ang focus ng matitinding pag-ulan, dito nga sa may bandang Silangan, ng Central Luzon, pababa, kasama ang Metro Manila at Polillo Island. Well, nakataas nga po sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang ilang bahagi ng Camarines Norte, Polillo Island, eastern portions ng Quezon Province at the rest ng bandang hanggang east portions ng bandang Cagayan Valley, Isabela at dito sa may bandang Aurora Region. So, yun lamang po at kitang-kita naman sa ating rainfall contour map. Magbabasa naman natin ang Himawari 8 para sa mga inaasahang kalat-kalat na pag-ulan at sakop nito, well, obvious sa Metro Manila at buong Southern Luzon area. So yun lamang po at ingat po sa ating mga kababayan dahil dito sa may bahagi ng Mindanao katamtaman ang lagay ng panahon, maaraw na po dyan ha. So wala po tayong masyadong nakikitaan pero expected ang isolated rain showers na may mga pagtulog at pagkidlat lalo na sa kalurang bahagi ng Zamboanga Peninsula, ilang bahagi po ng Sorsogon, Agusan del Norte, at the rest ng northern part ng Mindanao mula Cagayan de Oro, Butuan, hanggang Surigao del Norte. The rest, maaraw naman po. So, expected, mas mataas ang magiging temperatura nila dyan maghapon. Huwag masyadong magbibilad dahil sa matinding sikat ng araw at expected ang humid na panahon. Ilang kalat-kalat lamang ng mga pag-ulan ang mararamdaman sa bahagi ng Coronadal Digos, hanggang dyan na sa kaduluduluhan ng municipality ng Sarangani. So, bahagi lamang ng Mindanao ang mas medyo perily weather, moderate, at mga maliitan lamang na kalat-kalat na pag-ulan. Hindi kagaya dito sa amin sa Southern Luzon, extending na yan hanggang extreme Northern Luzon. So, kamustahin naman natin yung status nitong si Tropical Storm Yagi or Enteng sa ating local name. And as of 11:15 AM ay nakapagtala si Enteng ng maximum sustained wind na 79 km per hour na at bungsong umaabot na ng 99 km per hour. So tuloy-tuloy pa rin ang pag-increase ng kanyang intensity o lakas ng hangin itong si Enteng at makikita natin naisukat ko na ito at na-assess na natin yung pinaka-position niya kaninang umaga. So, kung sisilipin natin yung record, ayan, pinost ko na kasi ito kanina, 2 hours ago sa aking Facebook page. So, dito natin na babasahin. Na-report ko to since 8:46 AM. Ang namataan ang lokasyon nito, 68 km northeast, Pamukulan, Polillo Islands. Or 181 km northeast ito ng West Grace Park, mismo sa amin sa Caloocan Weather Station, dito sa Pimo Weather page. Sa Pimo Weather Station sa Caloocan. So, yung maximum sustained wind na ngayon ay kung babalikan natin ay nasa 79 km per hour at bugsong umaabot na ng 99 km per hour as of 11:15 AM na po. So, ito kanina nasa 65 km per hour pa lamang ang maximum wind speed at bugsong umaabot na 81 km per hour. As per Pag-asa, kaninang maga, 75 kilometers naman ang kanyang 10-minute average. Tama naman yan. At bungsong umabot ng 90 kilometers per hour. Since 10 minutes nga po. 8 hours po kasi ahead natin sa Pilipinas compared sa international time. Kaya advance ito ng 10-minute average. So tama naman. Eksaktong-eksakto naman yung measurement.
Accumulated rainfall forecast natin, ina-expect natin sa maghapon, 127 to 224 mm. Yan ay dyan sa malapit sa sentro ni Enteng ha. Pero sa amin, sa Caloocan, Quezon City, ayan, naglalaro sa 67 mm ang accumulated o inaasahang magiging accumulated rainfall maghapon. So take note yan, pwede pa rin makapagbahayan dahil mataas pa rin, more than 50 mm yan. So, posible pa rin makapagbaha yan dito sa Metro Manila. So, be ready po, just in case. At ang kilos niya, north-northwestward pa rin sa bilis na 10 km per hour. So, medyo mabagal habang umuusad dito pa north-northwestward. Ayan o. Dito. So, yan po. At next expected landfall nga po ay dyan sa may Dinapigi or Palanan, Isabela. Kung hindi nitong mamayang hapon o mamayang gabi po. So, malinaw naman yan mga folks at pinost ko yan. Yan o, yung pinakahuling initial niya. Kahapon ay nasa labas pa ito ng baybayin ng Eastern Luzon, dadaan. Pero ngayong araw ay dumaos-dus ito ng husto na nagdudulot na magtatrabes nga sa bahagi na ito ng Isabela kung hindi man sa may bandang Dinapege o Kasiguran Aurora. Then tatawarin nito ang bahagi ng Tuguegarao, Cagayan Valley, tatawirin yan. Pagtutugigaraw siya, then kikilos ito pa west-northwestward patungo dito sa may bahagi nga po ng kadulguluhan ng bandang Cagayan. Yan. So, kung titingnan natin in detail, ayusin lang po natin yung map para makita natin at mahimay-himay natin ng pinaka-detalye ay inaasahan mamayang hapon o gabi ay ayan, dito, according dito, medyo umusog pa siya ng konti. Dito, magkakasiguran Aurora siya. Then, babaybay nito ang buong Ilagan sa Isabela. Then, magtutugit na Giraw, bandang Pinukpo. So, halos Cordillera Administrative Region na po ito. O Kalinga, Apayao. Tatawirin niya ang Apayao. And then, babagtasin ito ang bahagi ng Burgos. So, mas dumaos-dus pa siya, imbis na mag-Claveria. Ngayon, mas dumaos-dus pa siya dito. So, probably ay September 3 na po ito ng bukas ng umaga. Dito na yan, sa dulo-dulo po yan ng Burgos, yan sa may bandang Banggi, o malapit sa may Banggi, Ilocos Norte na. Hanggang sa e-exit nito dito sa may bandang Burgos, sa may bandang Agali. Yan, yan na siya e-exit. By tomorrow na po yan, ng umaga daw, according dito. September 3. So, mabilis po ang nagiging pagtawid niya. Well, pwede pang magdaos-dos yan, then malawak naman po yung cone o probability o uncertainty. So, malinaw po yung mga folks. Pwede pa yung mas dumaos-dos dito o dito or maaring bumalik pa siya pa Claveria uli. So, malawak pa po yung cone of uncertainty niya. So, uncertain kung magbabago pa yung magiging forecast track niya. Pero expected natin, bandang Ilocos Norte, magtatablas daw itong si Enteng. So, upon landfall niya din sa may bandang Kasiguran Aurora, kung hindi na magbabago yung track niya, ay mababawasan ng bahagya yung kanyang maximum wind speed. Expected na natin yan dahil landmass po kasing dadaanan niya. Mula sa bahagi ng Isabela, magkakalinga siya, then Apayao, yan, hanggang Ilocos Norte. So, ilang bayan din o ilang lugar din ang dadaanan nitong si Enteng. Nitong mamayang hapon hanggang buong gabi na po yan. Hanggang bukas na ng umaga. So, at least malinaw naman po yan. Then, gamit natin ang Tropical Cyclone Track. Oras natin yan sa Pilipinas. So, malinaw po yan mga folks. At mula sa ating combination ng Tropical Cyclone Track combination ay ito po yung huling aggressive movement niya ngayon. So, nanatili pa niya sa may bandang baybayin ng Polillo Island o pagitan dito sa may bandang silangan ng Baler Aurora, yung pinakasentro niya. At dito, pinapakita na rin, mas dumaos-dos siya. Inaasahang magkakasiguran Aurora ito mamayang hapon o paggabi mga folks. So, take note po yan ha. Nagbago na naman yung kanyang forecast na. Kanina lamang ay bandang Dinapigi ito maglalandfall. Ngayon, mas bumaba. Nagkasiguran Aurora na po ang naging forecast track niya. Ayon naman sa ating actual na floating ng Himawari 1, kikita po natin yung pinakasentro niya na mabilis ng paggalaw dito, pahilagang kanluran.
Yung pinaka-low level convection ay dito nga po sa may bandang either Casiguran Aurora at bandang Isabela ito tutumbukin mamayang hapon o gabi. At yung lawak ng kaulapan na sumasakop kabilang na ang buong Metro Manila hanggang sa Luzon kasabay ng paghatak sa ating habagat na nagdudulot po ng matinding sungit at tinding bugso ng hangin na nararanasan ngayon dito sa Metro Manila. Ingat po sa ating mga kababayan, expected pa rin ang biglaang bugso ng hangin, mga folks. Kaya meron ba susunod kay Enteng kung sakali? Well, babasehan naman natin ang tropical cyclone assessment monitoring gamit ang ating West Pacific Basin. Mukhang merong susunod. Sa ngayon, nasa at least 20 to 30% po yung anomaly niya. Pero nasa extreme northern Luzon na ito sa silangan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. In the next 24 hours, aabot nito ng halos 80% chance yung anomaly niya o yung probability of tropical cyclone forecast prediction. So kung mapapansin dito, mukhang pahilaga naman ang kilos niya at wala itong nakikita na magiging banta sa atin sa bansa. So mukhang isa o dalawa kagad na disturbance ang ating namataan ngayong unang linggo pa lamang ng September. Well, itong si Enting naman kasi bago magkatapusan ng August, namataan na talaga yan at minomonitor na talaga natin. So between August to September, nabuo ito. So dahil sa nag-tropical depression siya kahapon, ay considering pasok na ito sa tropical cyclone for the month of September. At yung isang binabatay natin, although mataas po yung kanyang anomaly, pero wala itong nakikitang banta sa bansa. Mukhang pa-northward ang kilos nito. Sa ating global spectrum model, kung magbabasa natin, ayan siya, halos shallow pa lamang ipinapakita dito at makikita natin pahilaga ang nagiging kilos niya. Well, bakit puro pahilaga? Ay kung titingnan natin yung environmental steering environment, ayan, makikita natin pahilaga po ang flow ng hangin ng mga vertical wind shears. Ayan. So malinaw na kapag nabuo itong isang shallow low pressure area dito, ay makikitang pahilaga ang magiging kilos nito. So at least may idea na kayo kung sakaling maging invest yan. Kung sakali lang mga folks ha. At walang nagiging banta ito sa bansa as of this time dahil pahilaga ang nagiging kilos ng hangin. So no wonder bakit ang kilos nitong si Enteng halos pahilaga rin ang kilos niya at least pinipilit na umiwas na tumama ito sa mga malalaking kalupan ng bansa. Kaya lang medyo tsatsamba talaga siya dito sa may bandang Isabela area or Casiguran Aurora. Then saka na lamang ito kikilos dahil medyo nag-alangan na yung flow ng environmental steering niya dito. Pagdating kasi dito sa may bandang extreme northern Luzon, bila itong kakabig, pakanluran, pag ganyan. So mapapansin ninyo, yung forecast ng galaw ng bagyo ay ganun din, bila itong kakabig, pakanluran, pagdating dito sa may bandang Apostela, ay sa may bandang, dito sa may bandang Cagayan, dulo na ng Cagayan, or Cordillera Administrative Region, yun, sa may bandang Apayao, bila siyang kakanluran hanggang sa ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility. So, yun lang po at nakita natin sa steering environment kung bakit ganyan ang magiging kilos nitong si Enteng. O, base naman natin ang convergence nitong isang low pressure area. Yan, medyo mataas na siya at 22 km per hour, shallow, pero bumababa yung kanyang low level convection kaagad. Well, dahil medyo warmer po ang temperatura dyan kasi habang kumikilos ito pahilaga. So, yung kontrahangin, kung magbabase natin, ay mataas po kahit papano yung kontrahangin sa kanya. Ayan, no? Nasa around 33 to 40 kilometers per hour. Mataas yung kontrahangin sa may silangan ng Mindanao, kaya medyo alanganin yung convergence na magkaroon ng upward low convection. So, maaaring mag-scatter yan o medyo sasabog. At the same time, may bang trough na nahahatak nitong si Enteng. So, very insignificant pa at maliit pa ang tsansa nito sa ngayon na mag-isang active na low pressure area, pero ito'y ating babantayan, mga folks. At mula naman sa kilos nitong si Enteng, makikita po ay malayo sa ipinapakita ng mga ibang forecast ng mga international agencies. Dito, halos gigilid lang siya sa may silangan ng Northern Luzon. Hindi siya dedirekta dito sa may kalupaan
ng Isabela hanggang Ilocos Norte. Malayo sa pinapakita ng Japan Meteorological Agency. Dito, mayroong nag-split na isang low pressure area. Well, sa ngayon, very insignificant yan dahil hindi natin nakikitaan na magkaroon ng anomaly na malapit din sa may bandang Luzon. Pero titingnan natin for the next 24 hours kung mangyayari po yung pinapakita ng forecast between September 4 to September 7, 2024 naman yung extended forecast niyan, mga po. So, maaari pa siya talagang magkaroon ng senaryo na ganyan. Sa mga computer models naman, makikita natin ay halos dala-dalawa ang medyo sumusunod sa kanya base kay GFS. At ito yung isang binabantay natin anomaly at makikitang pahilaga naman din ang kilos. So walang pinapakitaan na banta ito sa bansa. Kay CMWF naman, ganun din. Pero dito makikita mo po, naglandfall at dadaanan nito ang buong Hilagang Luzon. Yung kalupaan ng Hilagang Luzon, itong si Enteng. Hanggang ito ay lalabas na po sa may kanluran ng Ilocos Norte. Yan, so yun lamang po at ganun din kay Navgem. Walang latest out po si Navgem. So the rest kay Icon at GM ay ganun din ang pinapakita. So mukhang pataas ang confidence nung itong binabantay natin na isang anomaly na maging isang invest o maging isang low pressure area. So titingnan natin, mataas po ang nagiging confidence kasi ng mga computer models. Ng multi-models na ito na pinapakita na mukhang magiging active low pressure daw ito. So, tingnan natin, by September 4, diyan natin malalaman. Kung hindi man bukas ng September 3, baka September 4, malalaman natin kung papasok ito as invest. Kaso, nasa labas ito ng ating PAR. Hopefully, hindi ito pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility habang ito ay nagiging isang invest. Samantala, ay kaka-extract ko lamang itong yung ating magiging tropical cyclone forecast prediction para sa month of September. Ipopost natin yan maya-maya sa ating Facebook page for more details. Yung pinaka-detalye niya. Aayusin ko pa po eh. Pero kung titingnan natin dito, ito ay kinuha ko between 1975 to 1993 na kung saan mas marami ang counted ng mga La Nina phenomenon. Yung mga weak La Nina phenomenon, mga between 0.5 to 0.8 degrees Celsius na negative ang binagbasehan ko ng possible development of tropical cyclone. So, kitang-kita naman po dito ay lumalabas ay tatlo ang ipinapakita dito na may potential na may mabubuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Mataas nga lang ang progress ng development dito sa labas ng ating kalupaan sa bansa. Yan, dalawa rito may mabubuo pero malapit lamang sa may bandang silangan ng Northern Luzon. Yan. Possible isa o dalawa rito sa tatlo ay tatraverse lamang. At meron namang isa na maaring magtraverse dito sa may bahagi ng Bicol region. Ayan, tatawidin ang buong Southern Luzon. Then, i-exit ito ng bandang Metro Manila or bandang Cavite, banda, and then tatawid ng bandang Manila Bay. So, merong isa rito magtatraverse at mukhang pinapakita dito, aabot pa ng severe tropical storm o posibleng typhoon category. Pero makikita dito, tropical storm to severe tropical storm ang ipinapakita. At yung iba, maaring dito sa may bandang silangan ng Northern Luzon na naman ang typical na may tatama. Yan, dito. Typically, bandang northeastern Luzon ito tatama. Pero karamihan dito sa may eastern portions and then Iquilos, extreme Northern Luzon, may potential na dadaan ito ng bandang Babuyan Islands o bandang Batanes Group of Islands. So, lumalabas itong isa hanggang tatlo na posibleng may bagyong mabuo, puro malalakas ang ipinapakita dito. Tropical storm to severe tropical storm at mayroong possible isa na potentially 50% to 55% na typhoon to super typhoon category. Maaaring maging isang super typhoon category pero malayo ito nasa bandang silangan ng baybayin ng northeastern Luzon dito. Yan. Dito, maaaring maging typhoon category yan or super typhoon, pero hindi naman pinapakitaan nito na magla-landfall scenario. Meron ilan
na may aabot ng typhoon category doon sa may bandang Batanes Group of Islands. At isa naman hanggang tropical storm to severe tropical storm, ito yung mismong dadaanan ang kalupaan ng buong Bicol region na naman, kasama na ang parte ng Laguna at Metro Manila. So ito yung ating tututukan kasi may forecast na magtatabers ito. So lumalabas 1 hanggang 3 bagyo daw ang inaasahan na mabubuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. 2 rito, may potentially na umabot ng typhoon to super typhoon category. At isa naman sa 3, maaaring umabot ng tropical storm to severe tropical storm. At typically, ang area na to ng Northern Luzon at ilang portion ng Bicol region ang maaari nitong tamaan kung sakaling may isa sa 3 bagyo o 2 na tumama sa kalupaan ng bansa. Most probably din sa may bandang Bicol region at Northern Luzon area. Wala masyado sa may bandang Eastern Visayas. Wala masyado, halos sa alanganin lamang o dito sa may bandang Northern Samar, dito sa bandang Lawag. Halos didikit lamang ito. Then, tatamaan ang halos dito sa may bandang Sorsogon, maglalandfall. Itong isa sa 3 bagyo na posibleng mabuo. Pero dito sa may bandang Eastern Visayas, Central Visayas, mukhang mababa. Nasa around 22% lamang ang tsansa. At sa ulat din doon, well, as usual, kapag may bagyo, nagkakaroon ng modular noise ang aking seismometer. Normal naman po yan. Pero wala naman akong nai-record na malakas-lakas na pagdinig so far. Kaya diretso agad tayo sa data feed ni PBOX. Since 12 a.m., medyo kakaunti pa lamang ang unang pagpasok ng earthquakes ngayong araw. Pero merong isang magnitude 4.8 na naitala dito sa southeast pa rin ng Balot Island Municipality pa rin ng Sarangani o halos sakop nito ng Indonesian Peninsula. So napakalayo naman folks, so walang masyadong o hindi masyado ramdam yan sa may bandang Mindanao. Malayo siya, nasa karagatan nito ng bandang Indonesian Peninsula. And the rest, wala namang sumunod sa kanya at kakaunti pa lamang ang total earthquakes. So kung kamustahin natin ang total earthquakes para sa unang 2 araw ng September 2024. Pero expected, medyo mixed up pa yung earthquakes ito dahil hindi pa naaayos ni PBOX yung kanilang pagpapalit ng month between August and September ha. So titingnan natin kung nag-separate na ng data. Ay bakit August? Dapat September. September na pala tayo. So, kung titingnan natin, ayan, hindi pa totally na filter out. So, hintay na lang natin mag-update kasi nakahalo pa rin yung month of August eh. So, hindi natin ma-determine yung actual na bilang sa ngayon. Pero expected kakaunti pa lamang ang paglindol at probably meron na tayong 1 o 2 magnitude 4 plus for the month of September 2024. So, may mali ako sa bakit December nakalagay dito? So, ayusin na lang natin yan. Dapat September yan hindi December. Lumalabas 2 yung December ko. Yan Then, pag kinilik natin yung September, December pa rin na nakalagay. Pero dapat September yan. So, ayusin na lamang natin yan mga folks. Walang problema. At since hindi pa na-filter out, hindi natin mabilang ng accurate muna yung total earthquakes. Kasi nakahalo pa yung month of September. Meaning, dun sa data ni PBOX, hindi pa nakaseparate yung month ng August. Nakahalo pa rin yung month of August dun sa month of September. Kaya, nung pag binibilang ng aking webpage, nasasama po yung counting ng month of August. So, hindi pa ito natin may report ng maayos mga folks. Pero probably mga 2 o 3 na po yung ating magnitude 4 plus mula kahapon mga folks. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa ikalawang araw ng September 2024.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa ikalawang araw ng September 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pinoweather.com para sa mga detalye na gusto nyo malaman. Lalo na nakakaranas tayo ngayon ng napakasungit na panahon ngayong araw sa Metro Manila. At visit lamang din sa ating website na gusto malaman ang real-time events mula mismo sa aking weather station. Lalo na dynamic ngayon ang ating sensor readings. So pwede nyo po makita yan in real time. At sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.